Hello guys, ayan no. So continuation tayo class ng discussion natin last time regarding DMD saka DPD. Okay, so sabi dito, situation 21, a close traverses the following data. So given ang mga latitude and then given ang mga departure. So tinatanong, find the length of line 61, find the DMD of line 61, find the DPD of line 23, and find the area of the traverse. Okay, class. Ganito. So, sa board exam class, hindi naman required na kailangan mo siyang isolve ng DMD tapos DPD. Sabi nga natin, class, isa lang naman yung bibigay niyang result, no? Isang area lang. So, it's up to you kung anong method yung mas convenient para sa'yo. Yun nga lang, sa tanong na to, class, may pinapakuwang DMD saka DPD. Okay, so sabihin parang kailangan natin gawin yung both procedures, pero kung solve natin yung area, okay, kasi 'di ba kakailanganin natin yung double area. So pili ka na lang diyan, class, ng isang method. Okay lang. So ngayon, may mga missing data dito, no? May missing latitude saka may missing departure. So anong gagawin, class, to solve for the missing data na 'yan? Okay, so para sa missing latitude. So may kulang ditong latitude eh. Ito yung latitude ng line 61. Ito naman, may missing departure ng line 23. Okay, so para makuha yan, class, just simply take summation ng lahat ng latitude dapat 0. So, plus lang natin lahat. Ilan yung values nito, class, pag pinag-plus plus? Okay, so that is 84.85, and then plus yung missing latitude nung 61, di equal 0. Therefore, ilan yung latitude niyan? Negative 84.85. Okay? And kunin na rin natin sa departure so that summation ng lahat ng departure dapat 0. So, ilan naman yung neto? Sum neto. Lahat ng mga values na yan. So, that is 6.26, and then plus yung missing departure ng 23, so equal 0. So, therefore, departure ng missing data ay negative 6.26. So, ano ba yung tinatanong? So, lipat ko lang to, class, ha. So, ang tinatanong, for 97, length ng line 61. So, that is easy, no? Square root of the latitude ng 61 squared plus departure ng line 61 squared. So, ilan yan, class? Um, 101.84 and then meters. Okay, so correct. Letter A. Okay, next. Find the DMD of line 61. So, sabihin kailangan nating magdagdag ng additional column dito for DMD. So, let's say, ito na lang. Okay. So, pag DMD ang pinag-uusapan, class, recall that meridian distance yan, no? So, distance sa meridian, horizontal distance, so that is synonymous sa mga departure. So, ang kailangan natin, mga departure. So, sige, class. Paano nga ulit yon? For the first line, the DMD is the same, no? 44.39. So, for the succeeding lines, so paano yun?
So, palitan ko muna to class ha. Ito kasi nasolve na natin ito. So, this one magiging negative 6.26. Okay, so for the second line, so DMD nung previous plus departure nung previous plus departure nung the same line. So, ilan yan? So, this one magiging 82.52. So, lagay ko ba class yung yung direction. So, kapag ganito, plus mo lahat yan. Okay, so ganun din dito. For the next line, so previous, and then the same line. So, magiging 82.52 plus negative 6.26 plus negative 71.66. So, ito magiging 4.6. Okay, so hindi ko na elaborate class, no? So, paki-continue na lang hanggang sa last line. Okay, so ayan. So, paano maka-counter check? Kapag nagawa mo yung mga procedures na yon, dapat yung last line is the same numerical value but in opposite sign. Okay, so which is correct. So, ang tinatanong, DMD of line 61. DA na yung class, no? Negative 56.32. So, therefore, correct. Okay? So, next is DPD naman, no? DPD of line 23. So, baka nagmamadali ka, isagot mo yung nakikita mo sa DMD. 82.52. Nasa choices kasi yan, eh. So, pag nagmamadali ka, wala na. Ang tanatanong pala class, DPD. So, therefore, kailangan natin gumawa ng additional column for DPD. So, sa case na to, I think hindi ko na siya kukumpletuhin kasi pag area na ang pag-uusapan, doon na lang ako sa DMD. No? Kasi parang mas sanay kasi ako na DMD yung ginagamit ko instead na DPD. So, kung nga sa akin lang naman. So, hanggang doon na lang ako sa hinahanap. No? Tapos, titigil ko na yung DPD. So, for the DPD of the first line, that is the latitude of that line. So, magiging 76.4. So, for the succeeding, that is the DPD of the previous, latitude of the previous, and then latitude of that line. So, magiging 76.4 plus 76.4 plus 34.21. So, sagot 187.01, which is sa choices, that is letter B. So, correct. Okay, so hindi ko natutuloy yung class. Doon na ako sa last, find the area. So, burahin ko na ba to? Burahin ko na ba na para hindi tayo malito? So, wait lang. Okay, ayan. So, using DMD, kunin natin ang double area. So, double area. Para kumuha ng double area, paano yung class? That is using DMD, So, this one is equal sa DMD. And then, times yung kapartner niyang latitude. So, parang ito times ito. Sige class, hindi ko na ulit yan. Susulat ng buo. So, ilan yan pag minultiply? Considering the sign. So, ito magiging 3391.396. Okay, so kompletuhin nyo lang class yung data hanggang sa last line. So, sige nga. Okay, so ayan, completed na natin yung double area. So, next step is what? Solve for the
summation, no? Summation ng mga double area ay equal saan, class? So, sige, paki-sum. Okay, so pa-check na lang class kung tama yung sagot ko. And that is 13282.6703. Okay, so finally makuha na natin class yung sagot. Find the area so that the total area ay equal sa 1/2 ng summation ng lahat ng double area. So 1/2 of 13282.6703. So ilan yan? So sagot 34. So square meters. So that is what? Letter A. So correct. So kung hindi ka confident, so you can try using yung DPD. So verify mo kung the same ang result. So dapat same lang yan. Okay? So, last sample problem tayo regarding dito sa DPD sa DMD. So wait lang. Okay, so ayan, last sample problem tayo. So situation 22, a closed traverse has the following data. So dito class medyo kakaiba siya kasi ang daming missing na data. So line A, B, B, C, C, D, and D, A. So yung latitude, isa lang yung given, no? Masasolve ko ba ito kung isa lang given? Tapos departure, dalawa lang. And then may given na corresponding DMD, and then given din yung double area. So dito class, mahalaga dito na alam mo yung talagang actual procedure ng DMD in order na makompleto mo or masolve mo yung mga hinahanap dito. Okay, kasi kung mapapansin mo sa unang tingin, hindi ko na makakompleto yung latitude, tatlo yung nawawala eh. Parang ganun. So take note, meron tayong reference dito na DMD saka double area. Okay, so ang tinatanong, find the value of x, y, and z. So, paano kaya makukuha tong x class? Paano kaya makukuha yung x? Ano kaya yung pwede kong makitang relationship dito? Di ba class, yung double area na to ay equal yan saan? Equal yan sa pinag-multiply na DMD times yung latitude. Tama ba? Or in that case, ito yan. DMD niya times ito. So, ibig sabihin, dalawa yung no? Parang lumalabas para siyang y times the x. Okay? So, next, hindi ko makukuha yung x agad-agad kasi meron pa akong nawawalang y. So, paano kaya kunin yung y class? Di try muna natin gamiting basis, no? Yung mga given sa first line. Okay? So, zoom in tayo class. So, kung DMD ang pinag-uusapan, therefore, for the first line, edi that is the same dun sa departure ng line AB, which is 33.79. Tama ba? Gets ba yan? So, for the second line, so that is DMD nung preceding, departure nung preceding, and then departure nung the same line. So, ibig sabihin pala, in that case, kaya natin kunin yung yung DMD nung line BC or equivalent nga dun sa sa Y, and that is equal saan? Previous 33.79, departure ng previous 33.79 plus departure of the same line. So ilan nga yan class? Natakpan na kasi nung line ko. That is 80.70. So 80.70. Edi ilan na yan class? No, nasolve na natin yung y. So una pala natin siyang masosolve.
So that is 148.28. Okay, so sa choices, so 102, so 148.28, therefore check. Okay? So, therefore, ngayon pwede na nating balikan tong na una nating sinulat, no? Ito. Okay, so DMD times latitude yung double area. So, therefore, 2846.07 equals sa yung 148.28 na deep MD niya, and then times yung kapartner niyang latitude na x. Okay, so with that, masolve natin ang x, and then ilan yan, class? Okay, so that is 19.19. Okay, so sa choices, for x, that is letter A. Okay, so sa una pala siya, class, mukhang mahirap. Pero kung alam mo yung mga relationship ng mga given dyan, values, so madali lang siya, no? So, paano kaya naman tong say? Paano kaya makukuha tong say? Ano kaya yun? Double area eh. So, para makukuha yung double area na yan, dapat alam ko yung DMD saka yung latitude, no? Yung kasi yung pag-multiply mo, di ba? For the double area, DMD times the latitude. So, meron tayong latitude, yung wala tayo yung DMD. Ngayon, paano kaya kukunin naman yung neto? DMD. No? So, paano kukunin yan? So, I think kailangan natin i-continue yung process na ginawa natin kanina. So, kasi dito, may nawawala na namang value dito. Okay, so paano kukunin yan, class? O di gawin natin yung same procedure ng pagkuha ng DMD. So, di ba? Para makuha tong 139.06, paano nakuha yan? Di ba that is DMD ng previous, departure ng previous, and then departure nung same line. So, makuha natin tong 139.06. Tama? So, kung susulat ko yan dito, class, kita pa ba? Okay. So, dito lalagay natin that yung 139.06 ay nakuha using yung DMD nung previous, yung y, plus departure nung previous, which is 80.7, and then plus yung departure nung same line, which is unknown. So, let's say pangalanan nga natin ito ng anong bang variable? M na lang, kuwari M. So, yung departure, or sige, wag na nga. Lagay ko na lang dito, departure nung line CD. Okay, so, yung Y, 148.28. So, therefore, solvable ang departure ng line CD. Okay, so this one is negative 89.92. Okay, so ibig sabihin pala, yung pala yung missing data, no, para sa CD. So this one is magiging negative 89.92. So, ayan, kita naman. So next, hindi pa rin natin masasolve kasi unknown pa rin nga itong DMD nung last line. So, recall that yung DMD nung last line is equivalent sa negative or the opposite sign nung departure nung last line. So, ibig sabihin, kailangan ko lang makuha to. Pag meron ka ng departure nung last line, so change mo yung sign, yun na yung DMD nung last line. Tama? So, paano kukunin yung class? O di, nakikita mo, completed na yung departure, may isa na lang nang nawawala. Tama? Ito na lang yung nawawala, class. So, we can solve for that missing departure. So, pangalanan natin yung departure ng line DA. Paano? Di by taking summation ng mga departure ay dapat 0. So, plus natin yung mga initial departure na nasa mga given. So, 33.79,
plus 80.7. So, hindi nakita sa screen ko, no? Pero may kopya naman kayo yun sa handouts nyo. And then, 80.70. Okay, ayan. And then, minus 89.92. And then, plus yung departure ng dA equals 0. So, kita pa ba yan? Ayan. So, therefore, departure ng dA equals. So, that is negative 24.57. Okay? So, sige nga. Minsan kasi, feeling mo, wag mo muna class gagawin na na yung sagot mo dito sa DMD, 24.57. So, mas maganda para ma-counter-check natin kasi, total, sinolve lang naman natin tong departure. So, solve natin siya lang usual way. So, papalitan ko to magiging negative 24.57. So, try natin siyang isolve, no, using yung yung totoong solution ng pagkuha ng DMD. So, DMD ng previous, departure ng previous, and then plus departure ng same line. So, try lang natin. So, that DMD ng DA ay equal sa 139.06 minus ilan yan? 89.92 and then yung negative 24.57. Okay, so ilan yan? Dapat bibigay niyan yung opposite sign lang. Okay, so tama. Lumabas nga 24.57. So ibig sabihin, eto hindi na siya unknown. And then masolve na natin finally yung hinahanap. Ito magiging 24.57. Okay? So to solve for say, that is DMD ng DA and then times latitude ng DA. So equals 24.57 times negative 8.41. Okay, so finally, ilan yan? That is a negative 206.637 or 63. And from the choices, that is letter C. So, correct. Okay, so, and sa topic nito class, practice lang. Siya ng practice and then kailangan alam mo yung 3 basic rules para ma-solve yung DMD or DPD. Okay, so I think hanggang dito na lang tayo. So sa next video natin, pag-usapan naman natin paano kumuha ng area naman ng irregular boundaries. So dito kasi class, yung closed traverse is enclosed by lines. So paano kapag hindi na lines yung boundaries natin? So yun nga, under na siya ng irregular. So ano yung mga methods na pagkuha ng area nito? So sa next video na yan. So yun guys, so thank you guys for watching. So sana na-gets nyo. So see you next time. God bless.